This is the Agricultural Training Institute. We are the training arm of the Department of Agriculture since 1987. We are the premier institution managing the country's extension services. We uphold leadership in agricultural extension through our network of 16 training centers located at the heart of rural communities across the country. We equip extension workers, farmers, and other key players in agriculture with outcome-based knowledge and skills. Our services are anchored on 6 thematic platforms of our core functions. We synergize agriculture with informed and capable professionals, the farmers, the fishers, and their families, infusing them with knowledge, developing their skills with the mindset to make a difference in their community. Our passion to serve finds fulfillment as we inform, support, and sustain the growth of urban and rural communities. We connect with partners in agriculture to uplift the human capital and hasten socio-economic progress. This is the Agricultural Training Institute today. We are providing excellent extension services beyond boundaries. Magandang araw Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang makabuluhan at mahalagang talakayan dito sa 12th episode broadcast ng ating kaugnay School on the Air on production of high quality inbred rice and seeds and farm mechanization under Rice Competitiveness Enhancement Fund Program o RCEP dito po sa probinsya ng Albay. Hatid po sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 or ATI Bicol sa pakikipagtulungan sa Albay Provincial Agriculture Office at ng mga lokal na pamahalaan ng 18 munisipyo at syudad ng Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. At ako naman po si Ate Ella. Tayo po ay napapakinggan sa himpilan ng mga radyo sa Albay, sa 89.9 Fox FM at 107.9 LGU Pulangi Radio and Internet TV tuwing Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. At alas 4 naman tayo, alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon naman sa 91.3 FM 1 Radio. Okay? So isang oras po tayo tuwing Biyernes at na ilang halos ano na tayo, Ate Ella, no? Magtatatlong buwan na tayo at malapit-lapit na ang ating pagtatapos dito sa ating School on the Air. So, magpapatuloy po tayo hanggang sa susunod na buwan ng Oktubre ng taong kasalukuyan. So, ayan, marami-rami na po tayong napag-usapan at natutunan. And hello po sa ating 500 farmer enrollees, Ate Ella. Ayan, so magandang umaga sa ating 500 farmer enrollees dyan sa probinsya ng Albay. Okay, so ito po, tayo rin po ay nagpapasalamat at ngayon pa lang, nagpapasalamat na tayo, Ate Ella, sa pagsuporta, okay, sa pagsuporta sa mga adikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ba, tayo rin, Ate Ella, ay nasusubaybayan? So of course, ang School on the Air dyan sa probinsya ng Albay ay masusubaybayan
via ATI Bicol #Sarabay channel. So kung hindi YouTube. oh, yes. YouTube so channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa ATI Bicol #Sarabay YouTube channel, kindly subscribe na po para ma-follow niyo po lahat ng mga uploads namin tungkol sa agrikultura. Okay. Saan pa? May mga ano pa tayo? Yes, of course. Kindly follow. Alam ko po, yung iba sa atin ay na-follow na and na-like na itong mga FB pages. So, i-remind ulit po namin kayo, ang ATI Bicol po ay meron 3 FB pages. So, ATI Bicol, ATI Bicolandia, and of course, ang RCF ATI Bicol. Mga page po yun, ha. At syempre, sa ating mga nabanggit ng mga radio station, pwede rin po tayong subaybayan doon kasi naka-FB page din po yun, di ba? So, at ito ay inaano nila din. Nila-live nila. Okay. So, yan po. Siyempre, dito po sa yung mga istasyon natin dito sa probinsya ng Albay. Okay? So, yan. Ang pinakahihintay natin, Ate Ella, ang ating swak na tawagan. Okay. So, bago tayo magdako sa ating mga aralin na pag-uusapan sa ngayong araw, tawagan po muna natin ang isa sa ating mga napiling maswerte, yes, ha? Okay. Na enrollees or kapwa niyo po mga estudyante dito sa ating School on the Air. Ito po, okay? So, si Ma'am Marichu Pebre from Herrera, Aligaw City. Okay. So, tatawagan na po natin para makausap na natin si Ma'am at matanong na. Okay? Ayan. Okay. Ma'am. Ayan. Sige. Hello, good morning. Yan. Good morning po, Ma'am Marichu Pebre ng Herrera, Ligaw City. Opo, ito po si Kuya Mike at si Ate Ella. At kayo po ay ang aming maswerteng natawagan dito po sa ating portion na swak na tawagan. Okay? So, magandang umaga muna, Ma'am. Bati ka muna po. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat, Kuya Mike, Ate Ella. At binabati ko rin po si Ma'am Cherry, mga kasamahan kong tagaligaw, lalong-lalo na yung kagroup ko na sina Albe, Elena, Veronica, Julian, Nioneta, Agosto, Ideta, Winnie, at Carmen. Okay. So, sige, ayan. Hi po dun sa mga binati nyo. Okay? Ito na po yung ating katanungan. Okay? Ilan bang bibigay, Ate Ella? Dalawa lang. So, dalawa pong rekomendasyon. Okay? So, ang tanong po is, magbigay po ng at least 2 rekomendasyon upang makamit ang KeyCheck 8. Yung KeyCheck po ay 8 ay napag-usapan natin last week, di ba? Tama, Ate Ella? Yes. Ito ay tungkol sa pag-aani. So, ma'am, ano po yung 2 rekomendasyon? 2 lang po kasi medyo maraming rekomendasyon eh. Una po, patuyuan ng palaya ng 1 o 2 linggo bago ang inaasahang araw ng pag-aani. Wow, okay. So, ano pa po? Ang pangalawa po, anihin ang palay kapag 85 to 90% kung ito ay ginapas. At 90 to 95% pag combine harvester ang butil kung hinog na. Wow, okay. So talagang nakikinig si Ma'am Marichu at talagang natututo. Okay, sa ating pinag-usapan at hindi rin sayang yung ating episode na yon at yung ating nag-share, ating resource person tungkol sa KeyCheck 8. Ma'am, congratulations po. Thank you po. Makikipagtulungan na lang po si Ate Ella sa iyo kung paano nyo po makukuha yung patoken ni Ate Ella. Okay po. So, yan po. Isa pang pagbati, ma'am. Kung sino pang nakalimutan nyo po. Yung mga yung bumubuo ng ATI Bicol. Okay at yung
sa swak na natawagan. Yun lang po. Opo. Thank you po. Maraming salamat po at congratulations Okay po, po. Ma'am Marichu Pebre ng Herrera, Ligao City. Magandang hapon po ulit. Opo. Okay po. Thank you. Thank you po. Okay pa. Okay, ayan. So, congratulations, Ma'am Marichu Pebre ng Herrera, Ligao City. So, noong nakaraang yung tanong natin kay Ma'am Marichu ay yun po yung ating diniscuss. Yes. Yung diniscuss po ni Mr. Jovenel Rice Specialist natin dito sa ATI na si Sir Jovenel De La Torre. Ang key check 8, yung inani ang palay sa tamang panahon. Okay? So, ito po ay tinalakay ng ating resource person. At siguro, Ate Ella, pwede bang balikan natin yung ating mga tinalakay ni Kuya Jovenel. Okay, so, sabi nga ni Kuya Jovenel last week, merong dalawang kahalagahan. Ang key check 8, inani ang palay sa tamang panahon. So, unang-una, ang paggapas daw at pag-giik sa tamang panahon ay magbubunga ng magandang kalidad ng butil ng palay at bigas, kung kaya mahal ang presyo nito sa merkado at uunahin pa ng mga mamimili. At yung pangalawa naman ay sa sobrang maagang pag-ani, maraming butil ang masasayang at mas kakaunti ang makukuhang bigas kapag nagpagiling. So ang ibig sabihin nito at ang pinakamahalaga po dito na dapat po ay anihin natin yung ating mga palay sa tamang panahon. Kasi kung too early naman, mahirap naman, di ba? Yes. Yun ang mangyayari. At kung malilate ka naman, may mga risk din, masusobrahan din po tayo doon. At kung atrasado naman ang pag-ani, marami sa mga butil ang malulugas. Okay. So, ibig sabihin, yung risk natin ng maraming masasayang ay nandoon. Lalong-lalo na whether anihin mo yan ng maaga or anihin mo ng late. So, ang sinasabi po dito sa key check na to, anihin natin sa tamang panahon. Sana tamang panahon. Sana all. Sa tamang panahon. Ate Ella, di ba? Okay. So, yan. So, may mga diniscuss si Kuya Jobs sa tungkol sa pagtataya or yung mga assessment natin kung paano natin masasabing nasa tamang panahon ang ating pag-ani. At meron doon yung sinabi nga ni Ma'am kanina, meron binigay si Kuya Jovenel na mga rekomendasyon upang makamit ang key check 8. So, ulitin natin kasi nire-review na rin natin to. Sabi ni Ma'am kanina, yung sagot ni Mama Marichu is patuyuan ang palayang 1 hanggang 2 linggo bago ang inaasahang araw ng pag-ani. Pangalawa, anihin ang palay kapag 85 to 90% kung ginapas ito or 90 to 95% kung combined harvester ang gagamitin ng butil ay hinog na. Okay? Pangatlo is mag-ani sa tamang moisture content. Okay, ang MC moisture content o porsyento ng halumigmig ng butil. Kasi kailangan din po natin 'yon. Hindi naman pwedeng tuyong-tuyo, sobrang pagkatuyo na, o di ba? Yes, or basang-basa naman siya. At yung pang-apat, pagkagapas, giikin ang palay ng hindi lalampas sa 1 araw kapag tag-ulan o 2 araw kung tag-araw. Okay. So, yan po, 4 yung binigay sa ating rekomendasyon at sana po ay ating sundin kasi nga po yun po ay pinag-aralan na ng sa kahit anong variety po yan ng ating palay. Or so maraming yan, ibig sabihin basta yun po ay yung ating mga ginamit na kung palay yun. So, yun po ay na-test na talaga. Proven and tested na po yun. So, yun po ay sundin natin yung ating key check number 8 na rekomendasyon. Okay. So, Ate Ella, ngayong araw naman ay sabay-sabay naman nating alamin at pag-uusapan ano bang sunod sa key check 8. Siyempre, key check 9. Yan, naman, ha?
So pagkatapos ng 8, 9 ang susunod. So Ate Ella, ito po yung pinakahuli na nating key check. Yes, 9, okay? Na ating pag-uusapan. So ngayong araw po ay makakasama po natin upang talakayin ang aralin na ito, ang DMO1 ng ATI. Kasamahan po namin dito sa ATI na si Ma'am Regina Carla Padre. Okay, Ma'am Carla, magandang hapon sa iyo. Good afternoon po, Ma'am Carla. Maraming salamat, Kuya Mike and Ate Ella. Magandang hapon sa inyo at magandang hapon din sa ating 500 School on the Air enrollees mula sa 15 munisipyo at 3 syudad ng probinsya ng Albay. Nais ko ring batiin ang ating Provincial SOA Coordinator ng Albay na si Ma'am Rosalinda Beludo. Hello, Ma'am Rose. At syempre, Provincial Agriculturist ng probinsya ng Albay na si Ma'am Cheryl Oliveta. So magandang hapon, isang masaganang ani at mataas na kita po sa ating lahat. Ayan, so tapos nyo na pong pag-aralan ang Key Checks 1 to 8, nakapag-ani na ano. So ngayon naman, pag-aralan natin ang Key Check 9. Ang Key Check 9 ay ang Post-Harvest Management para sa ating inaning palay. Ang Key Check 9 ay may statement na dried, cleaned, and stored grains properly o nilinis, tinuyo, at inimbak ng maayos. So, Key Check 9, dried, cleaned, and stored grains properly, nilinis, tinuyo, at inimbak ng maayos. Ito ay kailangan natin para mapanatili natin ang kalidad ng ating mga inaning binhi at mapahaba ang storage life ng mga ito. Bakit tayo nagtatanim ng palay? Bakit tayo nagpo-produce ng palay? So tayo po ay nagtatanim ng palay para sa ating pangailangan bilang pagkain at sangkap sa iba pang produkto at syempre para meron tayong binhi para sa susunod na taniman. Importante na mapanatili natin ang magandang kalidad ng ating mga binhi. At syempre, importante na pag-aralan natin itong post-harvest management ng ating palay dahil hindi naman na natin pa maaaring baguhin pa kung ano man yung quality ng ating mga grains after natin silang i-harvest. So, if hinarvest natin sila na medyo nangitim, hindi naman na natin pa pwedeng paputiin ang mga butil na ito. Samantalang kapag inanin natin na maputi ang or maganda ang kalidad ng ating mga butil ng palay, maaari natin itong i-maintain or mapanatili ang mataas na kalidad. Importante na or magiging madali para sa inyo, para sa atin ang pagsunod ng Key Check 9 kung simula pa lang sa Key Check 1 ay maayos na sinunod natin yung mga key checks. Yung key checks 1 to 8 natin mula sa paggamit ng dekalidad na binhi hanggang sa pag-ani ng mga ito sa tamang panahon ay sinunod natin yung mga tamang paraan. So, magiging madali at makabuluhan ang pagsunod natin ng Key Check 9. Ang mga butil po ba ng palay ay pa after natin silang i-harvest? Opo, oo, sila ay buhay pa even after we harvest them. Nananatili silang buhay at humihinga kahit po sila ay naani na. Dahil nga, ang ating butil ng palay ay nananatili pong buhay even after na i-harvest natin sila. Importante yung post-harvest practices natin upang mapanatili natin ang mataas na kalidad ng mga ito. Importante na mapanatili natin ang mataas na kalidad ng ating mga inaning palay sapagkat hindi na natin pa pwedeng i-improve kung ano man ang kalidad ng ating mga naani. So kung inanin natin na maitim yung palay, hindi na natin pwede siyang paputiin. Samantalang kung maputi yung inanin nating mga butil, maaari nating i-maintain ang magandang kalidad ng mga ito. At magiging mabilis or magiging madali at makabuluhan ang pagsunod natin ng Key Check 9 ng post-harvest management ng palay kung sa una pa lang, simula pa lang sa Key Check 1 hanggang sa Key Check 8 ay maayos nating sinunod yung mga rekomendasyon ng Key Checks
ng mga key checks na ito, simula pa lang sa paggamit ng dekalidad na binhi hanggang sa pag-ani ng mga ito sa tamang panahon. At dahil po ang ating palay ay may katangian na tinatawag na hygroscopic o sila ay may kakayahang mag-absorb or sumipsip ng moisture or ng tubig sa hangin, importante na maayos ang mga post-harvest management natin sa kanila. Maayos yung ating pag-iimbak at paraan ng paglilinis ng ating mga butil ng palay. Importante ang tamang temperatura, ang tamang relative humidity or tubig sa hangin at ang moisture content ng palay para sa pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga ating inani. Kapag masyado pong mataas ang temperature ng ating mga butil ng palay, ay maaari pong mamatay ang kanilang mga embryos at hindi na maaari pang gamitin bilang binhi ng palay. So, napaka-critical po ng tatlong factors na pagpapanatili po ng mataas na kalidad ng palay. So, importante po ang pagpapanatili ng tamang temperatura, tamang relative humidity at tamang moisture content ng ating mga palay, ng ating mga butil ng palay upang mapanatili po natin ang kalidad nito. So, ang mga sumusunod po ay ang mga dahilan kung bakit natin kailangan sundin ang tamang post-harvest practices o tamang pagbibilad, tamang paglilinis at pag-iimbak ng palay. Ito rin yung mga dahilan kung bakit nire-recommenda na sundin ang KeyCheck 9. Okay, una po, yung maintain grain quality. So, anong mangyayari kapag biglaan nating pinatuyo ang palay? So, kapag biglaan nating binigyan ng sobrang init yung ating mga butil na inani, maaaring magbitak-bitak ang butil ng mga palay. At kapag nagbitak-bitak po ang mga grains or ang mga butil ng palay, hindi na natin ito maibabalik pa na maging buo. Ano po? Pangalawa pong dahilan kung bakit nire-recommenda sa atin ang pagsunod sa KeyCheck 9 ay upang mabawasan po yung mga tinatawag nating post-harvest losses na dala po ng mga insekto or iba pang peste tulad ng mga grain-eating insects like yung weevils, at sa ibang peste naman tulad ng mga daga, ibon. So kapag ang ating mga naka-imbak na mga palay ay inatake ng mga ito, ng mga pesting ito, maaaring mabawasan yung mismong dami or yung quantity ng ating mga inimbak na palay hanggang pati po ang kalidad nito. Maaaring bumaba din ang kalidad ng mga ito dulot ng pagkasira na dulot ng mga pesting insekto at iba pa pong peste. Pangatlo po ay yung to maintain the quality of palay suitable for milling. So, kailangan nating mapanatili na maayos o maganda yung kalidad ng mga butil ng palay hanggang sa ito ay maipagiling natin. So, dapat yung mga naani natin ngayon ay maipagiling natin So, dapat yung mga inani natin ngayon ay mapanatili natin ang kalidad hanggang ito ay maipagiling. Ano po? At pang-apat ay para mas mapahaba natin yung kanyang storage life. So, kailangan maiimbak ng maayos ang mga butil ng palay, na ituyo ng maayos, nalinis ng maayos, upang maprolong natin yung storage life ng ating mga butil ng palay. Kapag sinunod natin ang mga rekomendasyon ng KeyCheck 9 makakatulong po ang pagsunod ng mga rekomendasyon ng KeyCheck 9 upang maibigay natin yung mga hinihingi or mga requirements ng ating customer or ng mga consumer natin na bumibili ng bigas. Ano po? So, ano nga ba talaga yung mga gusto ng ating mga mamimili? So, natural, gusto nila yung mga maputing bigas, yung mga makinis, walang masamang amoy, at wala silang nakikitang mga insekto. Ito ay mataas yung acceptance sa market kapag ang ating mga butil ng palay ay maganda ang quality. Mas madaling na
matatanggap sa market at mas madali ring ibenta at mas gustong bilhin ng ating mga mamimili. So yun po yun ang mga benepisyo na makukuha natin kapag sinunod natin ang KeyCheck 9. So ulit po, upang mapanatili ang kalidad ng palay, upang maiwasan natin ang mga post-harvest losses tulad ng pag-atake ng mga daga, ibon, insekto o pagkabasa nito sa tubig ulan kung mapasok man ng tubig ang inyong mga warehouse. So, mapapanatili natin na ang kalidad ng palay ay pasok sa ideal condition for consumption purposes at mapapahaba natin ang storage life ng ating mga butil ng palay kung ang KeyCheck 9 or ang mga rekomendasyon sa KeyCheck 9 ay atin pong masunod. So, katulad din po ng ibang mga KeyChecks, so ang KeyCheck 9 meron ding assessment or meron po tayong mga batayan upang masabi natin na nasunod natin ang KeyCheck 9. At dito po sa KeyCheck 9, dalawa lamang yung ating assessment or yung batayan natin na upang masabi natin na sinunod natin yung mga rekomendasyon sa KeyCheck 9. Una po ay yung dry grains uniformly within 12 to 24 hours after harvest or yung pantay-pantay na pagkakatuyo ng palay sa loob ng 12 hanggang 24 na oras pagkatapos anihin. Ang goal po ay ang mapababa ang moisture content ng inyong mga palay upang maiwasan ang pagkasira ng mga ito. So, kadalasan, ang pagbibilad ng palay ay umaabot sa 2 hanggang 3 araw, depende syempre sa sikat ng araw. Pag gumamit naman tayo ng flatbed dryer, sa loob ng 8 oras ay kaya nang matuyo ang inyong mga palay. So, pangalawang assessment natin ay yung properly stored clean grains at 12 to 14% moisture content. So, bakit 12 to 14% moisture content? Base po kasi sa mga pag-aaral, syempre lalong-lalo na ng PhilRice, yan po ang ideal moisture content ng ating palay upang ito ay hindi mag-absorb pa o mag-release ng tubig sa hangin at malaking tulong din kung laminated po ang inyong mga sakong gagamitin sa pag-iimbak ng palay. Po sa atin, sa Pilipinas, 12 to 14% moisture content po ang rekomendado para sa ating mga butil ng palay upang mapanatili po natin ang ganda ng kalidad ng mga grains or ng mga butil hanggang sa ito po ay gamitin natin for food or for production purposes. Tulad din po ng ibang mga KeyChecks, meron din pong assessment, syempre, or batayan, yung ating KeyCheck 9. So, una po ay yung dried grains uniformly within 12 to 24 hours after harvest or yung pantay-pantay na pagkakatuyo ng palay sa loob ng 12 hanggang 24 na oras pagkatapos anihin. At pangalawa, yung ating properly stored cleaned grains at 12 to 14% moisture content. Ayun. Isa-isahin natin. Okay, yung recommendation to achieve KeyCheck 9, number 1, yung dry na palay uniformly within 12 to 24 hours after harvest or threshing. So, ayun, kung tayo po ay gagamit ng mechanical dryer, kailangan hindi lalampas sa 50 degrees to 70 degrees Celsius for 5 to 8 hours. So, kapag yung condition naman ng ating palay ay dripping wet or yung inanin natin na basa, halimbawa, kailangan nating anihin dahil may bagyo na or tag-ulan, so, kailangan sa unang 1 hanggang 2 oras ay ma-reach muna natin or maabot natin muna yung 18% moisture content ng ating mga butil ng palay or yung tinatawag na skin dry sa pamamagitan ng blower muna po. Hindi muna dapat yung sobrang init ang maibigay natin sa ating mga butil ng palay. Kapag naman po malapit ng matuyo ang inyong pinapatuyong palay, bawasan na po natin yung
temperatura to 40 to 45 degrees Celsius for the last 2 hours po hanggang ma-attain natin yung 12 to 14% moisture content. So pag about 15% na po yung moisture content ng ating pinapatuyong palay, maaari na po nating bawasan ang ang temperature na ibinibigay natin sa kanila hanggang sila ay umabot sa 12 to 14% moisture. Ano po? Okay. At kapag wala tayong available na mechanical dryer, so andyan naman po ang sikat ng araw para matuyo ang ating mga butil ng palay. At ang rekomendadong kapal ng latag ng ating palay sa ating drying pavement ay 5 cm. At nire-recommenda din po na haluin ito for every 30 minutes para po pantay-pantay ang kanyang pagkakatuyo. At syempre, kapag mas makapal yung latag ng palay, mas frequent din or mas mabilis yung paghalo ng binibilad na palay. Syempre, para uniform po or pantay-pantay yung pagkakatuyo ng ating palay. At iwasan natin na muli pang mabasa yung mga pinatuyo nating palay tulad ng ulan. Hindi po yun maganda dahil magbibitak-bitak na naman ang ating mga butil ng palay. Ito naman po yung pagkakaiba or differences ng advantages at yung disadvantages ng paggamit natin, ng pagpapatuyo ng palay gamit ang sikat ng araw at ang mechanical drying. And po, syempre yung sa sun drying, low maintenance cost tayo doon. Hindi natin kinakailangan ng mga panggatong o pang-produce ng heat. At yung advantages at isa naman sa advantage sa mechanical drying, syempre hindi siya naghihintay ng sikat ng araw, hindi siya dependent sa weather natin, hindi siya dependent sa hindi naghihintay ng sikat ng araw, hindi kailangan. So not weather dependent. Thorough and complete drying naman sa sun drying. Pangalawa pong recommendation for us to achieve key check 9 ay yung place dried grains on top of pallet to protect them from dampness while awaiting grain cleaning. So, kailangan meron po tayong mga paleta na pagpapatungan ng ating mga nakasakong palay upang maiwasan po natin yung pagkabasa nito or yung maproteksyonan natin ng ating mga palay sa kung ano man pong kontaminasyon or insekto. So, use clean containers or sacks with plastic lining. So, importante po na may plastic lining yung ating mga sako sapagkat hygroscopic nga po ang ating mga butil ng palay. Mabilis silang mag-absorb ng tubig sa paligid. Ano po? Ensure correct label is placed inside and outside the sack. So, mas maganda po na sa loob at sa labas ng sako ay meron tayong label. Yung mga labels natin na ilalagay sa labas ng sako ay maaaring matanggal. Pero po, importante na meron din tayong mga label sa loob ng sako para kahit mawala yung mga label sa labas ay meron pa tayong pagbabasehan ng mga laman ng ating sako. So, temporary storage of dried grains before cleaning should not be longer than 3 days. So, kailangan linisin natin agad na hindi lalagpas sa 3 araw yung ating mga palay sapagkat iba po yung moisture content ng mga unpeeled grains na nakahalo sa ating mga magagandang kalidad ng butil ng palay. Dahil iba ang kanilang moisture content, maaaring makaapekto ito sa storage life ng ating mga palay. Maaaring mataas yung moisture content nitong ating ibang mga butil ng palay dahil sa mga unpeeled grains na may matataas na moisture content. Importante na meron tayong paleta or itong pallet natin kasi nag-iiba-iba ang temperature ng ating or ang temperatura ng ating mga butil ng palay. Number 3 recommendation po ay yung clean dried grains 2 to 3 days after harvest. So, nabanggit na po kanina na remove impurities such as chaff or unpeeled grains and straw which have high moisture content that causes spots inside the sack.
Kung halimbawa po, for production purposes, yung ating nakaimbak na seeds or nakaimbak na mga butil ng palay, mahalaga na alisin natin yung mga partially filled grains dahil kapag sila ay tumubo, tutubo sila ng mga weak seedlings dahil sila ay kulang sa maturity. Ayun. Siyempre po kung gagamitin natin yung grain cleaner, dapat importante na wala yung mga impurities. Ano yun? Siyempre po kung gagamitin natin yung grain cleaner, dapat importante na wala yung mga impurities. Ano? Dapat na malinis po muna yung ating grain cleaner. Pang-apat po sa mga recommendations upang ma-achieve natin yung KCHEK 9 ay if not sold immediately, keep rice in a storage area that is waterproof. Hindi dapat agad-agad na papasok ng moisture or tubig yung ating mga palay, yung ating mga butil ng palay. With proper aeration, kailangan po makakapasok at makakalabas yung hangin and free from rats, birds, and pests. So, never store clean, dried grains together with agricultural chemicals, fertilizers, cement in the storage area. So, dahil nga hygroscopic or mabilis na mag-absorb or sumipsip ng moisture or ng tubig yung mga butil ng palay, kailangan ay hindi sila, wala silang kahalong mga chemicals or fertilizers sa imbakan. So, pag palay, pag storage para sa palay, palay lamang po dapat ang laman ng ating storage facility. Check for heating by lifting the top bag and filling the bag below. Ramdamin po natin yung sako natin kung mainit ba, kung masyadong mainit. Kasi malalaman mo na kapag sobrang init, mas mataas yung kanilang moisture content. Kaya nagpuproduce sila ng mas mainit na temperatura. Check, inspect the stocks at least once a week to detect pest, infestation, physical damage, and staining caused by water. At ang panglima, keep the storage area clean and tidy inside and outside and ensure periodic aeration. Prevent re-entry of moisture in stored grains. Protect grains from insects, rodents, and birds. Facilitate loading and unloading. So, kailangan masunod natin yung first in, first out policy. Maximize the use of space, ease product maintenance, and management. Panglima sa ating recommendations to achieve KCHEK ay yung do not drag rice sacks when transporting to prevent damage. Siyempre, pag nagkaroon ng point of entry, yung mga insekto or yung mga, or kahit yung tubig, ay apektado na yung protection natin sa ating mga palay. So, kaya nga tayo gumagamit ng laminated sacks para ma-prevent natin yung entry ng moisture, ng tubig, o ng mga insekto sa ating rice. So, kailangan po na ingatan natin na huwag magkaroon ng point of entry or huwag magkaroon ng butas yung ating mga sako sa pamamagitan ng maayos na pagbuhat ng ating mga sako. Huwag po dapat hilahin kasi syempre yung friction po ay magki-create ng butas sa ating mga sako. If kinakailangan, kung kinakailangan po, maaaring gumamit ng mga sack barrows. At pang-anim po sa ating recommendation ay yung prepare the stock layout plan before the sacks arrive. So may kaugnayan po ito doon sa sinasabi nating first in, first out policy. So dapat bago pa ipasok yung mga inaning palay, yung mga nakasakong palay, ay alam na natin kung paano yung kanilang arrangement. So do not mix varieties in one stock or pile. Do not mix in do not mix in old and new stocks in the pile. So, dapat alam natin kung ano yung proper coding or proper labeling ng ating mga old and new stocks. Provide air spaces in every pile for ventilation. Importante po yung proper ventilation, yung maayos na ventilasyon upang makalabas at makapasok yung hangin. Height of stocks should not exceed the height of the walls. And kailangan natin mag-maintain ng 1 meter space between piles, walls, and
roof frames para din mabilis din yung check natin ng pag-maintain natin ng area. So, at isa pa, syempre, the more na hindi natin nakikita yung mga insekto or yung ibang mga peste, mas favorable sa kanilang makapinsala sa ating mga stocks. Ano po. Sa palay check, lagi tayong may input, output, outcome. So, ano yung ating mga ginawa? Tinuyo, nilinis, at inimbak natin ng maayos yung ating mga palay seeds or palay grains. At ang output natin ay high quality grains, reduced post-harvest losses, maintained viability. So, yung ating, kapag maayos, yung ating pagkakalinis, pagkakaimbak, meron tayong mataas na kalidad na mga butil ng palay, mababawasan yung ating mga post-harvest losses, at ma-maintain natin syempre yung viability or yung kakayahan ng ating mga palay seeds na tumubo kapag sila ay tinanim na. Ang resulta nito ay meron tayong higher income at ensured supply of quality rice. Ano po? So, importante na masunod natin yung mga recommendations ng KeyCheck 9 upang ma-attain natin ang isa sa ang huli at pinaka-importanteng KeyCheck ng ating palay check, ang ating pong post-harvest management, ang dried, cleaned, and stored grains properly. O yung ating nilinis, tinuyo, at inimbak ng maayos. Yun lamang po para sa post-harvest management ng ating palay check. Ang KeyCheck 9 with KeyCheck statement dried, cleaned, and stored grains properly o nilinis, tinuyo, at inimbak ng maayos. Maraming salamat po at congratulations po in advance sa 500 enrollees po from Albay ng ating School on the Air on the production of high-quality inbred rice and seeds and farm mechanization. So, isang masaganang ani at mataas na kita. Magandang hapon po. Yan, okay. So, maraming salamat po, Ma'am Carla. Ayan mga farmer enrollees, marami naman ang nadagdag sa ating kaalaman. At least ngayon po ay nakumpleto na natin ang palay check, KeyCheck 1 to 9. Kasi yun po yung pinakahuli nating diniscuss. At sa susunod po na linggo, ipagpapatuloy po rin po natin ang mga kapaksang may kaugnayan pa rin sa palay check system. Pero ito na po, Ate Ella, yung ating mga special topics na i-discuss. Okay? So, napakabilis po talaga ng oras, okay? Pero bago po tayo magpaalam, ito naman po ang ating weekly shout out sa ating mga enrollees sa kada munisipyo. Okay? So ngayong araw po ay isi-shout out po natin ang mga enrollees from Malilipot, Albay. Okay? So umpisahan po natin ang kanilang municipal SOA coordinator. Okay, ang municipal SOA coordinator po nila or agricultural technologist si Jalidon. Yes. Garay. Okay. Hello po, Ma'am Jali. Hello po, Ma'am Jali Don Garay. At syempre, kasama niya po ang mga enrollees from Malilipot, Albay. Nandito po si Ma'am Maria Ella Borse, si Sir Roberto Bisco, si Ma'am Rosenda Benetis, Rosana Belen, Asuncion Benetes, Marita Binyas, okay? Maria Vanessa Binyas, Mirna Bolofer, Nelson Bilmonte, Paz Bisco, Sharina Barlizo, Jose Buela, Jaime Bilasano, Jose Elizalde Garay. Kumusta po kayo dyan? Ayan, hello din kay Sir Ramon Bragais, Sir Rene Binala, Ma'am Expedita Buholano, hello po. Magandang hapon din po kay Ma'am Celerina Binalya, Sir Henry Velasquez, Sir Rafi Belangel, Ma'am Evelyn Behil, magandang hapon po.
Hello din kay Ma'am Luisa Espiloy, Ma'am Melinda Lipio, Ma'am Arlen Ballesteros, magandang hapon po. Hello din kay Sir Roy Montesinay, Ma'am Lilibeth Bidar, and of course kay Sir Virgilio Clamar. Magandang hapon po. So magandang hapon po sa inyong lahat yan, lalo po ang LGU Malilipot. Okay. Ayan, maraming salamat po sa inyong support. Yan, okay. So magandang hapon po sa inyo ulit dyan sa Malilipot Albay. Okay, magpatuloy lang po natin ang pagsubaybay sa programa School on the Air nitong sa RCEP po natin. Okay? So maraming salamat po sa DA, siyempre sa APAO or Albay Provincial Agriculture Office. Siyempre nandiyan si Ma'am Che, okay? At siyempre sa Provincial Local Government Unit ng Albay, ang ating pong butihing Governor Al Francis Bichara, at sa aming Center Director si Ma'am Elsa. Okay, so maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Sa susunod na linggo po ulit, same time, same station. Nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan at si Kuya Marjan, di ba? At ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. At ako naman po si Ate Ella. Nag-iwan ng isang masaganang ani. Mataas na kita. Mga kaugnay, stay safe. Stay home. Together we conquer. We heal as one. Diyos mabalos po. Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon? Upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin
ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5. This is the Agricultural Training Institute. We are the training arm of the Department of Agriculture since 1987. We are the premier institution managing the country's extension services. We uphold leadership in agricultural extension through our network of 16 training centers located at the heart of rural communities across the country. We equip extension workers, farmers, and other key players in agriculture with outcome-based knowledge and skills. Our services are anchored on 6 thematic platforms of our core functions. We synergize agriculture with informed and capable professionals, the farmers, the fishers, and their families, infusing them with knowledge, developing their skills with the mindset to make a difference in their community. Our passion to serve finds fulfillment as we inform, support, and sustain the growth of urban and rural communities. We connect with partners in agriculture to uplift the human capital and hasten socio-economic progress. This is the Agricultural Training Institute today. We are providing excellent extension services beyond boundaries.